kanya'y di mananaig, ang kapangyarihan ng impyerno. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay ikatatag ko ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulukan niya. Pinupuri ka namin, pinaranghal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupundi ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakila at tangking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, tugtong nanak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos,
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok, kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyon ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Wika
ni Pedro kay Jesus, tayo'y Kristo, anak ng Diyos. At si Jesus ay sumagot, ika'y Pedro, ba't sumok sa liga ng bayan ng Diyos? Nagpuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi pakisabi, magandang umaga. Pakitingnan ulit, gising na ba? Ngayong araw pong ito ay ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro. Ano pong sinasagisag ng pagdiriwang na ito? Yung pinakamahalaga pong sinasagisag ng pagdiriwang na ito ay yung ating Diyos, yung ating poong Jesus Nazareno, ipinagkakatiwala sa tao ang pamumuno ng kanyang simbahan. Ipinagkakatiwala sa tao. Ipinagkakatiwala sa atin. At pinakauna niyang ipinagkatiwala ito kay San Pedro at sa mga sumunod na mga Santo Papa. Tanong ko lang po, kapag kayo ay binigyan ng pagkakataon, napipili kayo ng leader, ng mamumuno sa inyong grupo, pipili po ba kayo ng mahina? Hindi naman po, di ba? Pipili ba kayo ng hindi magaling? Hindi rin naman po. Pipili ba kayo ng walang alam? Hindi rin naman po. Pero yung ating Panginoon, nakakapagtaka, ganun yung taong pinili niya. Mahina, hindi magaling, wala namang alam sa pamumuno ng isang grupo. Pero bakit kaya niya pinili si San Pedro na isang taong mahina, hindi magaling, hindi talentado, kakaunti ang kaalaman? Napakahalaga pong maging
maliwanag sa ating kamalayan na pinili ng Diyos ang isang mahinang tao upang sa Kanya kukuha ng lakas. Yung ating Panginoon, yung Kanyang magiging lakas. Hindi siya magsasarado ng Kanyang kalooban, bubuksan niya dahil alam niya na mahina siya, wala siyang sariling lakas, kukuha ako sa Panginoon ng lakas. Hindi siya magaling, at dahil hindi siya magaling, lalo siyang hindi magmamagaling. Magiging mapagkumbaba siya, makikinig siya sa utos at pagbibigay ng direksyon ng ating Panginoon. Di ba ho sa ating mundo, napakahirap turuan ng mga magagaling. At lalo na, mahirap turuan ang mga nagmamagaling. Pakisabi sa katabi, hindi ka magaling. Yun po yung katangian ni San Pedro. Dahil hindi siya magaling, alam niya na kailangan niyang makinig sa ating Panginoon upang mapamunuan ng maayos yung ipinagkakatiwalang simbahan sa Kanya. Si San Pedro ay hindi magaling, ngunit ang Panginoon natin ay magaling, kaya't pinapakinggan ng lubos ni San Pedro ang ating Panginoon. Si San Pedro po ay kakaunti lamang ang kaalaman. Hindi talaga nakapag-aral, hindi katulad ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. At ganun din po, napakagandang siya yung pinili ng ating Panginoon dahil magiging bukas yung kanyang isip sa kaalaman na ibibigay ng ating Panginoon. Alam niyo po, kaya hirap na hirap yung mga Pariseo at Eskriba na pakinggan yung ating Panginoon dahil sarado na sila sa sarili nilang kaalaman. Marami silang napag-aralan, ngunit nung nasa harapan na nila yung manunubos, yung ating manliligtas, hindi na nila makita dahil nahaharangan na ng mga sarili nilang kaalaman. Si San Pedro, mababa, at dahil sa kanyang kababaan ng kaalaman, yung ating Panginoon, yung magpupuno ng tamang kaalaman na kanyang ibabahagi sa bayan na ipinagkatiwala sa Kanya ng ating Panginoon. Hindi ho ba napakaganda na yung pinili ng Diyos, mahina, kakaunti ang alam, hindi magaling? Ano pong napakagandang isinasagisag noon sa ating mga tao ngayon? Na yung Diyos gustong sabihin din sa bawat isa sa atin na kahit tayo ay mahina, tayo ay hindi magaling, na kahit tayo ay kakaunti ang kaalaman, bawat isa po sa atin may mga pagkakataon sa ating buhay na pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos upang mamuno sa malaki o maliit mang grupo. At kapag tayo ay binibigyan ng responsibilidad na mamuno sa malaki o maliit na grupo o pamilya ng Diyos, malaman natin, makita natin kung sinong tutularan bilang halimbawa. Tularan natin si San Pedro. Kumukuha ng lakas sa ating Panginoon. Kumukuha ng direksyon, nakikinig ng direksyon sa ating Panginoon. Palaging bukas sa pagbibigay ng kaalaman mula sa Panginoon. At ano pa po yung pinakamahalaga na katangian ni San Pedro kung bakit siya ang napili ng ating Panginoon. Sa Ebanghelyo pong nating napakinggan, tinatanong ng ating Panginoon, sino ba ako para sa ibang mga tao? At nung tinanong na si San Pedro kung sino ba ako, siya lamang ang nakapagsalita kung sino ba talaga yung ating Panginoon. Siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. Ano pong ibig sabihin nun? Tunay na nakikilala ni San Pedro yung ating Panginoon. Tanungin po natin yung ating mga sarili, tunay ba nating nakikilala yung ating Panginoon bilang ating tagapagligtas? At tunay niyang nakilala yung ating Panginoon sa paanong paraan? Dahil si San Pedro ay nagbigay ng kanyang mahabang panahon para makasama yung ating Panginoon.
Yun po yung napakahalagang paraan upang tunay nating makilala yung ating Panginoong Jesus Nazareno. Kailangan tayong maglaan ng panahon upang samahan siya, lalo na sa pananalangin. Ito yung magiging paraan ng Panginoon para tunay tayong hubugin na maging mga katiwala niya dito sa mundong ito. Lahat po tayo iniimbitahan ng ating Panginoon na maging katiwala. Pinagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon kahit na minsan hindi natin pinagkakatiwalaan yung ating mga sarili. Nawa, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sa ating patuloy na paglalakbay sa mundong ito, mabuksan natin yung ating sarili upang tunay na maging bukas sa pangungusap ng Diyos, sa pagbibigay ng lakas ng Diyos, sa pagbibigay ng kaalaman ng Diyos, upang mapamunuan natin ng maayos yung ating mga buhay at yung mga buhay na ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Gusto ko lang pong ulitin sa dulo ng ating pagninilay sa araw na ito, lahat po tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos. Nawa maging bukas tayo sa pagkakatiwala ng Diyos sa atin, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostoles at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nanalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapagpahatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng misteryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-aakay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong hayang sumasamo. Humingi ng katawan mo sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukat ang
Pagkat aking iniibig sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito handog, nagyungmayang sumasamot, humihingi ng katawan mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan, ang giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapanawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso na diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin.
Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang Panginoon ang aking pastor. Ako'y hindi na mangangailangan pa. At sa sariwang pastulan niya ako pinahihimlay at inakay sa tahimik na batisan. Sa matuwid na landasin ako'y pinapatnubayan, alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit na ako'y lumalakad sa dilim, ako'y walang dapat na ikabahala. Pagkat ikaw ay kasama ko, ang pamalumot tungkod, ang sakit umalim. Naghanda ka ng sangdulang sa iyong lingkod, sa harapan ng aking mga kaaway. Nalulugod kong ang ulo ko'y pairan ng langit.
ang saro ko'y iyong pinakapaw. Pag-ibig mo at kabutihay taglay ko habang buhay, at doon sa templo mo ako'y maninirahan. Ihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwishkan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo, ngayon ay maging panandang, naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw pong ito, gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat na tuwing Huwebes po dito sa Quiapo Church ay may tinatawag po tayong I-Thursday program. Ano po itong I-Thursday program? Ito po ay isang feeding program para sa ating mga kapatid na nakatira po sa lansangan. Kasama po natin sila ngayon. At bukod po sa pagpapakain ay binibigyan din po natin sila ng kaunting catechesis, pagtuturo tungkol sa ating pananampalataya upang mabusog yung kanilang tiyan at yung kanilang kalooban ng katotohanan na mula sa ating Panginoon. Yung akin pong hiling po sa inyong lahat na naririto, kung nais po nating tumulong sa pagbabigay ng pangangailangan po nila, lumapit lang po tayo sa parish office para magbigay ng pagbabahagi o kaya sa SSDM for in-kind donations po. Yung kakaunting paghahandog po natin, meron pong mga taong nabubusog at sumasaya. Nawa maging mapagmalasakit tayong mga anak ng Diyos upang maiparanas talaga natin, lalo na sa mga nangangailangan, yung pagmamahal at pagtulong ng ating Panginoon. Ngayon po kasama natin sila ulit dahil pinaaga po natin yung kanilang pagpapakain dahil aalis din po ang ilang staff naman para sa kanilang retreat. Ipagdasal din po natin yung ating mga staff na papasok sa mga araw ng pananalangin. At ang pinakahuli ko pong paalala sa bawat isa, lahat po tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ang imbitasyon po, lalo na sa araw-araw ng ating mga buhay, magbukas tayo ng ating sarili. Dahil yung mga taong bukas sa paggabay ng ating Panginoon, tunay na maihahanda ng Panginoon para sa misyon na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Maging bukas sa Diyos na naghahanda ng ating kalooban. Maging bukas sa Diyos na nagbibigay ng lakas para magampanan natin yung ating mga misyon sa mundong ito.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.